po natin ang ating Bible. Pwede po tayong tumayo. First Peter, unang Pedro, same chapter 1. Ang focus natin ngayon ay nasa 15, 16. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Pray po tayo. Sa inyong harapan muli po kaming nagpapakumbaba. Dakilan namin Diyos, sa pangalan ni Jesus, tumudulog muli. Aming tinitiwala ang pag-aaral na ito. Wagas at nalisay na salita. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa binigay sa aming kalayaan muli sa araw na ito. At sa iyo kami umaasa na ihatid mo sa amin ang iyong salita. Nag-ihatid ito ng kapusugan at pagpapalaya sa aming lahat. Dalangin po namin na sa aming pag-aaral na ito ay kayo ang aming makita. Ikaw kami ng vision. Sino kayo? Isang Diyos na banal. Makita rin namin ang aming mga sarili. Kung ano ang tingin mo sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat at higit po ang inyong magagawa. Higit kanino man sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po makakapuna po tayo. Any first timer po? Wala naman. Now, very forceful exhortation po ito, no? Ni Peter. Very forceful. Mas hindi itong yung sinasabi sa talaga ito. Ngayon, share ko sa inyo, siguro, dalawa kasi yung points na nakuha ko rito, pero siguro isa lang tatapusin natin. Hindi natin matatapos. At dito binase ni Pedro itong dalawang headings na sabi sa inyo. First, ito yun, okay? First, the command of God. Second, the character of God. Okay, maaaring hindi nyo sigurado, siyempre, masakin yan, maintindihan. Sa yung ating title, nilagyan ko ng pagugad siya, our need of holiness. Sumang-ayon man kayo o hindi, yung kailangan ko at yan ang kailangan ninyo. Okay? Ang ating malalim na pangangailangan sa kabanalan. Sino bang sa atin ang kumikilala sa Diyos? Hindi niyo pwedeng hindi makita yan. Ang buong Bible. Ang buong kasulatan, pag binasa natin, ay talagang nagpo-promote siya ng tinatawag na kabanalan. Ang kaluguran ng kapatid, ang Diyos, highly important in personal holiness. Okay? Dapat ang nakukuwin. Okay? Importante ang Diyos in personal kabanalan. Huli, nung alaini, you know, in Bible, no holiness, no man will see the Lord. Ating kabanalan po akakuwayan kay
magtipon, magdalo, maglukluk, activities, aliboy, kabanalan, talagang maliman. Okay? Yung edible sabihin, makalukluk yan, manal kayo. I-explain kayo ulit. Ulit ang kayo, share ko kayo. Highly important and just in personal holiness. Okay. So, tingnan natin mamaya kung magiging sunod nito. Kasi gusto natin maging happy sa buhay. Pero ang pagiging happy, hindi siya direktang makukuha. Okay? Kaya nga kahit pagbali-balig ka rin yung Bible, hindi nyo makikita na direktang matatamo ang magiging masaya. Okay? Ang pagiging masaya ay bunga ng lakad natin sa Panginoon. Sana makikinggan nyo ako aking sinasabi. Now, tingnan natin ang Panginoon from Genesis to Revelation. Paano ang Diyos nakitungo sa tao? Okay. Very familiar po kayo siguro sa bansang Israel. Diba ba? Now, ang bansang Israel ay dating alipin sa Ehipto. Okay? Tapos mismo ang Diyos ay nilabas sila sa pagka-alipin. Okay? Ang bansang Israel. Now, bakit inilabas ng Diyos ang bansang Israel sa Egypt? Okay, balo nung bakit? Gawaan dalang banal. Gagawin niyang banal, special, chosen, holy nation. Yan ang dahilan kung bakit inilabas ng Diyos sa pagkaalipin ng bansang Israel to make them special, holy nation. Among all the groups, among all the nations, at gusto kong sabihin sa inyo ito, malinaw ito. Okay? Hindi pinili ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang sarili. Ni mismo ang Diyos ang tumawag sa kanila upang sila ay gawin bansa. Pag binasa nyo ang sinasabi ng Exodus chapter 19 mo yun, verses 5 to 6. Tinigan nyo doon, sabi ng Bible sa kanila, you will be my treasured possession, chosen race. At gagawin ko kayong kaharian ng mga saserdote at banal na bansa. Makinig kayo. Ang Israel ay special na bansa. Iba sila. Bakit? Kasi sa kanila ibinigay yung utos. Anong utos? 10 commandments. Okay. Hindi yan ibinigay sa ibang bansa. Sa Israel lang. Ibinigay yung tipan, mga patriarchas, ibinigay yung specific regulations, precepts, promises, principles. Diyos ang nagbigay sa kanila ng sulatan, ng mga utos. Ngayon, ang tanong bakit? Gusto niya makapamuhay sila ng holy sa harapan. Yan ang dahilan kung bakit may mga seremonya. Akit yung kasulatan, yung Old Testament. Laging binabanggit yung holy. Holy gun, holy temple, holy vessel, holy blood, holy water, holy bread, holy. Sa Bible, nakita nyo, kapapagod kayo yung salitang holy, hindi ako nagkakamali, at tinlatang 1,000 beses binggit din. Yung holy synonymous sa sanctification. Ang dahilan, siguro bago yung kwento, linuwal-nura yung Israelites, ng Egypt, para gawa ng balen, banal. Banal. Kaya nga, yung ating binasa dyan, huli natin, swimming lewen, Genesis, First Peter 1, 15 to 16. Galing sa Old Testament yan. Yan ang specific commission na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. The command of God really basis
ng exhortation ng Apostol Pedro, tumukin, umunang muli kung aintindihan niyo kayo, ganini, na yung kabanalan niyo, utos na ng Diyos. Specifically, the command of God. Okay? Kaya nga, sinabi ko sa inyo. Ngayon, anong ibig sabihin ng banal? Anong ibig sabihin ng holy? Ewan po kayong Katoliko, kung sa banal, ilang padurot siya, kilo. Santo, buong santa. Okay? Pag sinabi nung unang panahon ng Kristyano, sinabi yung saint, holy, super righteous, devout, ang aliwala klase. Kala mo, nakapasok sila sa isang standard na iba sa iba. But that is wrong. Okay? Maria po ito. Kung iisipan nyo kabanalan niya, Pinet, San Luis, San Roque, si Virgen Maria, Ara, San Pedro, Pablo, yung kinanonize. Now, hindi biblical yun. Ngayon, tingnan natin ngayon. Banal. Anong ba ibig sabihin ng banal? Ako ba ngayon bilang Kristiyano, ang title ko banal? Yes. Alam mo ba yun? Alam mo ba ang titulo ng isang Kristiyano? Ang tawag sa kanya ng langit ay Saint, Holy. Okay. Now, bakit sabihin ko sa inyo? Buksan natin ang 1 Corinthians 1. Kung po gusto masa ng Bible talaga, bring ka na. Kasi po po na eh. Bring ka na. Dito hindi. Okay. Hindi, para sana pag nagbabasa ako, nandito, nakasubaybay kayo dyan. Okay din yan. Okay, sige. Okay. So, pagkain din ako tumingin, ha? Kasi napapaganon ako eh. Okay? Now, sige, okay din po dyan. Kung yan ang gusto nyo. Okay? 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal. Sa English, sanctified in Christ Jesus. Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Now, ang Kristiyano, ayon sa Bible, ay isang taong sanctified or holy or saint na kay Kristo Jesus. Okay? Mga tinawag na banal, kasama ng lahat ng nasa bawat lugar, ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Tingin po kayo sa akin. Ano yung sabihin ng banal? First, ang ibig sabihin ng banal, yung mga na kay Kristo, ang tawag doon, sanctified. Now, ang ibig sabihin ng banal ito. Ang ibig sabihin ng banal, yung we were set apart. Binukod tayo para sa Panginoon. Set apart. Okay? Imuli na po sabihin holy, banal, saints, ang ibig sabihin nun, tayo ay sinet apart, nakabukod. Binukod ninon. Diyos. Yung Kristiyano po, ang lalaman na yung pamag-aral. Yan, dili kanya ito, kaya binigay Diyos. Hindi mo kasama ang pamilya mo, hindi mo kasama ang sanlibutan, mga amiga mo, mga kaklase mo, ka-opisina mo, ka-business mo, higit sa lahat, hanggang in church, kapag ang isang tao ay naging Kristiyano, siya'y ibinukod, set apart para sa Diyos. Ramdam niyo na? Anyway, ang miyembro ng church, hindi lang yon, kundi ako ay isang tinawag. Specific purpose. Ang Kristiyano, hindi siya nananyamba, hindi siya tinulak, hindi siya malamoy ng tuki-tukiya mo. Pamilya ko, chikilari, malido. Ang Kristiyano ay isang tao na specifically ay kinumisyon, tinawag mismo ng Diyos kay Kristo Jesus, tinawag siyang set
separate, distinct. Marandang ila, so, at bakit atsuta mo kayong kapilyang ini? Uli nga tsula rin pamilya, ali, anya atsuget, kasi atsula kaya din ang tinanggap ng Kristo. That's it. Eh, ang church ini, nung aliba, pamilya mo, pre, tugi-tugi, okay mo yan. Pero anya, announce na katamang church kasi, buri ko nga kaya, bere kang tinanggap ng Kristo. That's it. Natsugi ni, ang pastor, kanino ba, pamilya. Incidental yan eh. Kaya ako nandito kasi gusto kong makasama yung mga taong tumanggap at sumuko kay Kristo. That's it. Nya church tamo eh. Balang may atong kaya katamo, tinanggap tamo kang Jesus Christ. Andi tayong church. Ngayon, pag sinabi natin tayo na kay Kristo, ang tawag sa atin ng Bible is holy ones, saints, or sanctified, set apart. So, nandito ako sa mundo, pero hindi ako taga-mundo. Okay? Nandito ako sa San Fernando, pero wala ako sa San Fernando lang. Nakay Kristo ako. Kaya munta ka London, kaya munta ka abroad, kaya ano man ang loobin mo sa buhay, ano man ang kalagayan mo, kaya siman ka, kaya nasa bato, nasa aeroplano, kaya nasa, ano man ang kalagayan mo, kung nasa Amerika ka man, hindi ka lang nasa Amerika, hindi ka nakay Kristo. Higit sa lahat. Balo yan, yung mananampalataya, hindi ko kaya klase. Gusto ko maintindihan ninyo, sa daigdig na ito, meron tayong tinatawag na solitary life, solitude. You are alone with God. Kasi binukod ka, sinet apart ka, ginawa kang holy. Yun. Hindi ka tinawag na holy dahil ikaw ay perfect. Remember that. Oh, sa ako holy, ako saint. You are insulting God. Ulitan nga. Aluwali sabi yung Kapampangan Tagal. Hindi ka tinawag na holy o saint ng Bible dahil sa ikaw ay talagang pure o puro o dalisay o perfect. Hindi. Ikaw ay tinawag na holy kasi you were set apart. Tanggapan niyo ko ida. Puri na sabihan nito. Hindi dahil sa ako ay talagang lubos na matuwid, perfect, hindi ako yung binukod ng Panginoon. Tanda mo ba yun? Set apart ka. You're holy. Ngayon, pag sinabi ng Bible, holy ka, kanya nakauto sa lingilo. Magpakabanal ka. Pakabanalin mo ang iyong sarili. Intentional yan. Wala ni isa sa atin ang magiging banal na hindi intentional. Alang automatic. Bro, sabihin, makakanyang ka mo, maging banal ka. Di, magbanal talaga, magsikap ka. Eh, legalism yun eh. Sabihin kayo nung bakit? Kaya nga, sa lahat ng inyong buhay. Hindi lang mo, ingatan mo, in time mo, in discipline mo, in mind mo, in touch mo. Hindi mo, lulukan mo, spend time. Please me, ginugin kaya kami. We'll seek Him. We'll learn how to pray, be holy and walk with the Lord. Alang maging banal kaya sarili ng accidentally or by chance. Intentional talaga. Kaya nga sabi niya, pakabanalin niyo ang inyong sarili. Kaya nga, ang komisyon ng Panginoon sa Israel, ano? Leviticus 11, Leviticus 19, Leviticus 20, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? I am God. I am the Lord. I am the Lord who sanctifies you. I am the Lord. Be holy. I am holy. I am the Lord. Ako ang Diyos nyo. Kasi kapag ang Diyos mo, ang ibig sabihin nun, eka manyamba, eka tinulak, eka makituki-tuki, hindi alam mo personally, ikaw ay kinumisyon. Kaya nga, balik na ito ng 1:15 na ni First Peter. Sensya na dyan sa... Okay. Kaya halip, yamang banal, ang sa inyo'y what? Tumawag, call. Ano yung sabihin ng call? Merong definite purpose.
isang tao na siya ay tinawag. Bali naman po kayong gano'n nating happens by chance. Eh yung isipan po, at yung kayo keti, wala ako itang nakigayo-gayo at yung na rin pamilya ko, tinulak-lak, bigatin ko. Hindi, higit sa lahat, tinawag ka. Kung Christian ka, tinawag. Kasi pag hindi malinaw sa ito, paano mo gagawin yung utos? Magpakabanal ka. Anong gawin lang? Okay, now. So, paliwanag kayo in 1 Corinthians 1:2. Okay, tinawag ka, hindi dahil sa dalisay ka, kundi ikaw ay taong ibinukod ng Panginoon. Yan ang sabi ng 1 Peter 2:9, di ba? For we are the chosen generation, holy priesthood, a holy nation, a peculiar people. Peculiar. Ano yung peculiar? Strange. Kakaiba. Okay. Pinili ng Panginoon. Kaya nga, pumapasok yung mga salitang yan. Ang Kristiyano ay hindi tayo naging Kristiyano na gano'n lang. Paliwanag ko sa inyo ito. Tignan natin muli ang 2 Timothy chapter 2. Isa na nawang ito na nagbibigay kahulugan okay. Okay, aliwanag naman ini tandi tinawag set apart. Ini at meron namang meaning ito tungkol sa salitang tawag. Ano ito? Verse 20, 2 Timothy chapter 2, verse 20. Tulungan niyo ako, babasahin ko, tignan niyo dyan. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto, pilak, kundi mayroon din namang kahoy, luwad. Ang iba'y ay nasa tatanging paggamit. Ang iba'y para sa karaniwan. 21. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili, banal. Okay? Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, hallelujah, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabubuting gawa. Another meaning sa salitang holy. Ano ibig sabihin nun? Okay, ito yung ibig sabihin. Tinawag tayo para mabuhay tayo ng kakaiba. Ano yung ibig sabihin ng kakaiba? Naburi ng Diyos yung ordinaryong diyata mo. God does not want us to be ordinary or common. Intindihan niyo ko? Now, sinabi mong, buri na akong gamitan ng gilo. Anong gawa ko? Muling magaling ka? Buri na akong gamitan ng gilo. Kailangan magpakabanal ko. Ako kayong ordinary. Katutuki kayong karaniwan. Masyado kang karaniwan eh. Kung ating kang gawa, kailangan talagang ating quality. Dalas ko bedis, Gusto gagawan din may itong gawa. Kaya kasanting di. Quality yun. Ipagalan din talaga yan. Anumang bagay, masanting ko, quality, mo pamalagwanan. Yung kabanalan kayong Kristiyano, automatic. Proseso yun talaga yan. Para makapag-produce kang masanting na bagay, quality, anong gagawin mo? Of course. Ano yun? Linisan mo yung masalese. Yung gilo din gagamitan na, liurang super magaling. Yung gilo, yung kailangan na holy people. Or without holiness, no one will see the Lord. Be holy, for I am holy. So, lang niya. Sino rin gagamitan ng panggambilan sa mo? Sino? God does not want us to be ordinary.
Yan na buriling ginong common kang masyado, hindi kang gagawin masyadong lupa-lupa, kailangan special ka. Bakit? Ang kinakasangkapan ng Panginoon. Puri, sabihin yung church, gamitan mo ng ginureng ay mag-pray. Posibilidad. Sa iglesia, hindi naman nagpipray, halimbawa, ano yung buriling sabihin yan yung puntong yun eh. Siyempre, holy Diyos eh. So, we have been called to live a life even different. Tandaan na tayo po sa sinabi tayong Ginoo. Yung Ginoo po, totoo eh. Ako, paano walang kayo po eh. Di ba? Totoo yung Diyos na yan. Di ba? Totoo yung Diyos. Yes, totoo yung Diyos. Okay. Ang Diyos ay hindi lang sa pangalan at sa salita. Ano ang isang bagay na pwede natin patunayan na ang Diyos? Totoo. God makes a difference in our lives and in our history. Pero yung patunayan ng Diyos, nito siya, gagawa yung magbayo. Babayuhan niya yung tao. Ito kasi kaluba ng sakit ng tao. Hindi ba? Yan ang sabi ng Bible, Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ay mandaraya sa lahat, lubhang napakalala. Gusto yung Ginoo, tsukin tao, akit may in tao, at yung transformation. Kasi, yun daw, huwag ba yung sarili ko? In Diyos siya magagawa ka dito. He will make you substantially different. Iya ka ordinary. Nakagawang ordinary ng Ginoo. Although ordinary tamo mong tao, pero pagdating sa pagbabago ng buhay, gusto ng Panginoon. Alilinis. Ikaw, ayaw mo siya na, ikaw. Naburi ng Diyos, ordinaryo ka mo. Gusto niya, ikaw ay malinis, dinadalisay. Ano sabi niya? Upang gamitin ka ng master para sa kanya. Yan. Sabi mo, holy ka. Sabi mo, saint ka. Sabi mo, Christian ka. Yan ang ibig sabihin niya. So, the command is clear. Pumalinoy yung utos. Magpakabanal kayo sa lahat ng uri ng inyong pamumuhay sapagkat ang tumawag sa inyo ay be holy. The command is clear. Po clear? Mas clear po. Be holy. Siyempre po sasangayon ko. Kahit anong gawin ko, kahit anong gawin nyo, hindi ko kayang manalin ang sarili ko. I cannot. So, mo sabihin, Pastor, pwedeng tuparan, be holy. Alin yung sikreto, yung Diyos. Ano yung sikreto? I am holy. Kasi sinabi na ninyo ng be holy, bikuan ka rin, matetangan. Hindi mo makagawa na ako maging malaw ko. Yung sikreto ka rin, although naman nayaring rin. I am holy. I am your God. Nangutang na ako po personal. Wala kayo pumayos kayo? Wari po dakal mga tao, Kristiyano, lumibay siya yung kapilya. Kaya na po. Pero manwala kayo po, nangayos kayo, tinawag ba kayo? Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin niyo po ito. I am called. I am called. Tinawag ako. Ngayon, adwala pong butang po kayo, please answer me. Do I believe that I need to be holy? Do I believe that? Do I believe that I need to be holy? So, kaya gisagutan niya, alayin ng kadwa. Kailangan ko ba na maging banal ko? Kailangan ko ito? Do I need it? Pangalawang patang. Do I believe that God can make me holy? Sasalpantaya ko na yung Diyos, agyon akong banalan. I am the Lord that sanctifies you. Ano yung Bible?
am the Lord. Be holy. I am holy. Ngayon, ilayan tayo po yung purpose na ni Diyos. Kaya daw, magpupusan yung bumunan. Ito yan. Pitang kayo po na, adwala rin yung headings, iisa na ang pwede natin tapusin. God willing, by next Sunday. Yung pangalawa, the command of God, then the second one is the character of God. Yan ang basis, yan ang pamantayan kung bakit meron tayong preaching na ganito. The command of God and the character of God. Yun ang susi. Ngayon, tingnan natin. Tingnan natin yung tunog, yung sinasabi ng Bible about holiness. Basahin natin ang Ephesians chapter 1, verse 4. Opo, sinabi ko na din, may aus na kayong kaligtasan. Pero ano mo rin sabihin ng kaligtasan? Kaya po, okay. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya. Pero, yung harapan ng Diyos, wala akong kapintasan. Yung harapan ng Diyos, ako'y dalisay, ako'y malinis sa kanyang harapan. Now, take it po in salvation. Pinili ka ng Panginoon, ang Christian, tinawag siya before the foundation of the world. For what purpose? Nanay dahilan. O tinawas na ka ng Ginoo, o niligtas na ka. Halimbawa, hindi. Ito yun niligtas ko, di niligtas ka. Bakit nakaliligtas? God saved us to make us holy. That's the main reason for all these things. God saved us to make us, and nakamaliligtas na linggo, dalara ka banwa. Niligtas na kaging kasalanan. That's true. But ating purpose, definite purpose in us. God saved us to make us holy. The destined end of man is not to be happy, but to be holy. E kung manasakit kaya sabihan ko kayo, tapatan na kayo na. God save you not to make you happy, to make you holy. Yung tao, yung pahintunan na happiness, ano ba? Hindi lang happiness, health. Hindi lang health, success. Pero kapag aliwain mo munang isipan ng Diyos kaya yan. Yung muna ng hiling isipan ng Diyos kaya to make you. Soro, to kapakasakit yung masyado yung sabihan na. Kasi po, ako ibubulan eh. Eh, naisipan niya kaning Ginoo, yung gawa na kang masaya. Incidental na rin, bunga na. Sasabihin kayo, not to make you happy. Ako rin kung maging happy ko. Ali, muli ni Diyos kayo happy, holy. Yung happy, susunod niya mo po ito. That's why, explain kayo po kayo yung Bible. Lahat ng tao dito sa daigdig, naghahanap sila ng happiness. Okay? Pero ang Diyos, ibinibigay ang happiness, hindi direkta. To be holy means to be happy. Banwala ako kayo sabihin ko. Istungin daw, nabubuhay siyang kasama niya ang Diyos, siya ang pinakamasayang tao. Talaga yan, meron siyang relasyon. Panginoon. Tingnan natin muli ang 2 Timothy chapter 1, verses 8 and 9. Yan, bakit kaya po kayo? That in the beginning, before the foundation of the world, yung plano na ng Diyos is to make you not happy, but holy. Sabagat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at marami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala. Ano ba ito? 2 Timothy.
verses 8. Alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo. Pagka stress kayo, lagi nang babanggitan yung gospel na. Alam niyo ba yung gospel na? Alam niyo ba yung gospel? Okay? Ay, sa ebanghelyo. Kaya ba't sinabi na yan eh? Na dahil sa Kanya ay nagtitiis ako na ng kahirap. Nabali ko ba? Second Timothy 1:8. Binasa ko ano yung kanina. Chapter 2. So 1:8. Tama, 1:8. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Di sa aking bilanggo niya, kundi makipag-is ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ano? Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, hindi ayon sa kanyang sariling layunin, at ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Hindi ba tayo yan? Tayo, di ba? Anong ibig ko sabihin dito? Well, bago pa ang daigdig, bago pa ang mga panahon, nakita ka na ng Diyos. Tinawag ka niya, tinawag ka sa mga specifically, for a definite purpose. Ang tawag sa iyo ng Diyos, bakit ka ligtas, is to make you holy. Ulitan nga, not to make you happy. Not health, nor success. Aliwa yung isipan ng Diyos. Iyan nga po, best life, kaya tingin niya ito yan. Okay? Nung aliwa, gawa lang ang milyonaryo ng Ginoo. So, okay. Ano man ang success na pwede mong tapasahin sa buhay, the chief end of man, ang pinakadulo, ang kalooban ng Diyos sa kanyang iligtas is to make you holy. Okay, malinaw ba sa inyo yan? Any Christian ko rin. Okay, bali ba, nung diretso kayo, Ana ko inawas ng Diyos para magpastor. Okay, siguro magsako yan eh. Ana ko inawas ng Diyos para mag-preach. Mag-preach ka ba? Di, higit kayo sa bla. Inawas na ako ng Diyos para mag-preach. Preach na kang preach yan. Kanta na kang kantak yan. Anong aning activity sa gagawan mo? Yung kabanalan eh, makakuha yan para mag-paper. Yung kabanalan makakuha. Kaya yung ano po? Yung manano ka magkabiyay. It is a life to be lived. It is a life to be lived in detail. Yung kabanalan eh, may akuha kayong activities. May akuha kayong DNTini. Akuha may kabanalan kay Diyos mo. Ilakan mo kay Ginoo. Nano ka sa Monday. Nano ka sa Tuesday. Nakana mong gagamitan yung time mo kay Ginoo. Kasi, ikuha mo kay mundo. Kaya mo po, detalye kayo. God wants you to be holy. God does not want you to be ordinary. Buriling Ginoo, kami itong tao na, ano po, kakaiba, nakabukod. Isang tao na tinawag ng Panginoon na lumalakad sa kanyang layunin, sa kanyang gusto. That's it. Ang bang tawag ng Diyos sa kabanalan? Bago, hindi. Makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin. Sino ba ang unang tao sa mundong ito? Ang ating pinanggalingan. Sino? Sino? Ninong ng lalaki? Ninong ng babae? Adam, paano sila nilikha? Well, nilikha sila after his ayon sa wangis ng Diyos. They were created after God's own image. Nilikha sila in the beginning. Yan na yung tunog, yan na yung sigaw ng Diyos. Ano ang intensyon ng Diyos? Ano ang intensyon ng Diyos? Ano yung unang assignment ng tao?
Tingira, meron ng laking wangis ng Diyos. Number sabihin nito, anong ibig sabihin na sila nilikha sa wangis ng Diyos? Remember nila? Para isalamin yung karakter, kabanalan ng Diyos. Tandaan niyo din yung tao, lalasanol. Alang malisyo. Walang kasalanan. Now, anong ibig sabihin ng nilikha sila ayon sa wangis ng Diyos? Anong ibig sabihin nun? Nilikha sila upang makita ang kabanalan ng Diyos sa kanila. To mirror and reflect the image of God. Ano ba? Siguro makapag kayo, ano ba yung image ng Diyos kayang tao? Holiness. Be holy, for I am holy. In the beginning, tandaan niyo yung kabanalan, may kumpisa kang Moses. It did not begin kang Abraham. May kumpisa ka lang. May kumpisa pa ka rin minunang tao. Ano yung tao? Ibagsak lang yung kasalanan. Now, nung bumagsak ang tao sa kasalanan, wala nang reflection. Hindi mo na makita ang Diyos sa tao. Kasi ang tao nga nagkasala. Okay, now, for the first time, nung dumating si Kristo, anong sabi ng Bible? Well, nung dumating si Kristo, Hebrews chapter 1, verse 3, anong sabi doon? Jesus Christ, the exact representation of His image. Yan ang sabi ng Bible. Si Kristo, istungigit na yung Kristo. At ang panahuna, alambawa, sabihan ng Bible. Nakit mo yung wangis ng Diyos perfectly. The inherent, the instinct, yung kawangis talaga siya ng Diyos. Anong nilalarawan ni Kristo? Mismo Diyos. The holiness of God. At kay Kristo, bumalik yung wangis na yun. Ating so, yung command ng Diyos sa atin ay napaka-linaw. Ngayon, be holy, for I am holy. By next Sunday, kasi pinihitan ko, alayo ba itong substance na niya ako. At saka yung sikreto na ng holiness is, I am holy. I am holy. Ito yung karakter. Ito yung dahilan. Yung reason, bakit kailangan tayong maging banal? Kasi, alam niyo ng verse 14. Yung verse 14. Yung 1 Peter. Di ba last Sunday, yan ang ating talalakay. Yan rin natin mo. Tulad ng mga masunuring mga anak. Okay? Huwag kayong bumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Okay? Muli sabihin yan, hindi niya bumayari ko yan eh. Nung anak na ka ng Diyos, at king ng Diyos, pwedeng ikasunod. Okay? Kaya niya bisalita na yan, dati mangmang kayo, anyang mo muna. Naning mangmang? Ala kayong balo, tungkol kayang buri ng Diyos. Dati kayong mangmang. Dati kayong maibye. Dati kayong ignorance. Dati kayong hindi nabubuhay. Subalit ngayon, naging masunurin kayo sa Diyos. Bakit kayo masunurin? Of course, dahil ang Diyos ay Diyos. Gusto mo sumunod sa Diyos? Wari, resemblance po yung sasabihin mo kaya telepo. Okay. Eko ba doon na tsukin eh. Ito yung sister baby doon kaya. Gusto nga kagit kay sister baby nga kagit. Kali nga kagit ko, alam eh. Eko ba doon nung atagal eh. Ako doon. Katabas na eh. Kaya karong na eh. Kasay na eh. Ano eh, maniro. Maniro. Dapat yan eh, man baby eh. Biya. View ito. Biyaya. Exact. Balang, Xerox copy, babae. Nung kilala po itong pangari ng babae. Like father, like son. Hanapin. Muna sabihin ini, siyempre sasabihan pa mo ini, gustong magpakabanal ko. Ano ba ng Diyos? Kakawanita mo kayo nga ito. Kakawanita kayong kasalanan. Kakawanita mo kayong sa libutan. Kakawanita mo kayo. Doon ka rin pupunta. Panginoon.
Gusto natin tularan si Jesus. Gusto natin ang Panginoon. Lumakad kasama siya. Siyang pinakamimithi natin. Siyang mahal natin. Gusto nating maging kamukha ang tatay natin. Nasaan ang tatay natin? Ang Diyos. Bilang mga masunuring anak. Diyos, kung ako na kurugukin ka mga inyo, anak. Then tao ay malulong ng Diyos. In Diyos, banal niya. In Diyos, holy niya. Holy Diyos. Pero ngayon, naiintindihan natin kung ano gusto ng Diyos. Napaka-importante sa Diyos yung personal holiness natin sa buhay. Sana, Star Baby, kaya ako yung halimbawa, Star Baby, dahil anak tayo ng Diyos, gusto natin maging katulad ng Diyos. Paano tayo maging katulad ng Diyos? Bilang mga masunurin. God willing, by next Sunday, sasabihin ko sa inyo ng sikreto. Paano ko gagawin yan? Yan ang sikreto, the character of God. Because I am holy. Let's pray po. Okay. Panginoon, Diyos ka ng liwanag. Ang Bible ay binigay mo sa amin. Bilang iyong salita. Walang kulang, walang labis. Nandito lahat ang iyong ginawa. Higit sa lahat, sinugo mo ang iyong anak. Siya'y namatay sa krus upang kami pakalinisin at gawin kaming mga taong nakabukod. Nagpapasalamat kami sa inyo. Binaklas mo kami sa kamangmangan. Dati ganun kami, Panginoon, nasa dilim, wala kaming alam. Hindi namin kilala ang Diyos. Wala kaming alam sa gospel. Wala kaming alam sa iyong utos. Wala kaming alam tungkol sa kalooban ng Diyos. Kung sino ang Diyos, kung anong plano ng Diyos, kung anong pangako ng Diyos, kung ano ang bukas, kung ano yung layunin sa amin. Subalit ngayon, dahil kay Kristo, ang Bible ay kumpleto. May church, may nangangaral, may kaming naririnig. O ngayon, ang technology, Panginoon, wala kaming masasabi. Isang pindot lamang namin, nandyan ang mga mangangaral. Ang daming mga access na dapat namin tignan upang kami matuto tungkol sa inyo. At ang mga bagay na ito na yung kinakasangkapan ng iyong salita, ang mga tao, upang kami dalisain at gawing banal sa pamumuhay. Hindi kami ignorante, hindi kami mangmang sa mga bagay na lihim na gusto ko sa amin. Ngayon, pinakita mo sa amin na isang banal ay isang tao nakabukod para sa iyo. Ang isang tao banal ay isang tao na hindi ordinaryo, hindi siya pinili mo. Ipinagpapasalamat po namin, Panginoon. Nandito kami sa church, nandito kami sa pulpito. Ang dami po namin access upang masabi po namin lahat ng ito ay pwede mong kasangkapanin upang kami sanctify at makapamuhay kami, Panginoon. Wala kaming ibang gustong kawangis kundi ikaw sa buhay namin. Yun nga po ang aming pinag-aralan, be holy for I am holy. Salamat po ng marami, Panginoon. Hindi man po namin pinakanatapos itong aming pag-aaral, pero nagpapasalamat kami. Nilinaw mo po sa amin, Panginoon, ang inyong layunin, ang inyong ginawa. Ngayon, malinaw sa amin, naliligtas mo kami upang maging banal. Hindi lamang upang maging masaya. Hindi lamang upang maging successful, kundi higit sa lahat, upang kami maging banal. Yan ang iyong kalooban noon pa. Yan ang iyong special calling. Yan ang iyong tawag kay Adan, kay Eva, kay Moses, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa Israel, ngayon sa church. Panginoon sa amin, ito ang tawag mo sa amin, be holy in all your conduct, in all your lives. Ito yung tawag mo sa amin. Panginoon, tinatanggap po namin at sinasampalatayan. Kaya hindi po namin natapos pa itong pag-aaral na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay hindi na nanyamba sa buhay. Hindi kami tinulak. Kami mga tinawag ng isang dakilang layunin. Hayaan mo, ang layunin mong ito ay mangyari po sa buhay. Marami pong salamat, hindi man po kami karapat-dapat, pero binigyan mo kami ng titulo tulad ninyo. At kami po ay nananampalataya, katulad ng aming binasa mga talata, noon pa ay tinawag mo kami upang mangyari ang inyong kalooban sa buhay po namin. Panginoon, maraming pong salamat sa karunungan, sa pagkaunawa, tulong po sa amin upang makapamuhay kami ng tama sa inyong Panginoon. Yes, we pray. In Jesus' name. Amen. Hindi ko po alam